Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Leo with the fire elements. Lala Baby, nagpapakilala. Isa lang pong subscribe, likes, and share. So, bibigyan ko kayo ng general reading sa mga natitirang araw, linggo ng buwan ng Pebrero. Okay? Let's see the energy. Okay? Na aktibo. Okay? Ito yung tinatawag na umiikot. Yan ha, sa mga natitirang araw, linggo ng buwan ng Pebrero. So, naririto ang tinatawag na the world. Sandali, tatakpan ko lang ha. So, saan niya ang titingnan natin? Narito ang tinatawag na the wheel of fortune. Okay? So, meron ditong tinatawag swerte. Okay? Yan. Magandang balita, magandang result. Diba? Napakagandang balita. So, naririto ang tinatawag the hermit, di ba? Ibig sabihin nito, patuloy lang. Patuloy kayo sa pagdarasal. Kaya para tinatawag dire-diretso ang pasok ng swerte, ng biyaya sa buhay ninyo. Okay? So, let's see. Tinatawag other energy. So, naririto ang tinatawag na the 5 of Pentacles. Okay? Swerte. Yan. Ano ito, napakalaking swerte darating. It's like tinatawag miracle. Diba? Regalo mula sa langit, mula sa universe. Okay? There is a tinatawag magandang balita. Yan. Napakagandang balita. Okay? Marito may kinalaman sa inyong health, pamimera, trabaho, relationship. Diba? Yan. So, naririto ang tinatawag na the King of Pentacles. Yan ha. So, it's about your tinatawag na ikaw as a whole. Diba? It's like dapat mo itong ipagmalaki. Okay? So, pwede rin itong tinatawag person with authority. Yan ha. Meron siyang daladalang napakagandang balita para sa inyo. Okay? So, ito ang nagsusurrounds ng mga at tawag dito energy, napakaganda. Okay? So, ito yung tinatawag na burnout, diba? The 10 of Swords, nakakaano ito, burnout, okay? Sa inyong sistema. Maaaring tinatawag na wala pang kasagutan, hindi pa nare-resolve ang problema, diba? Wala pang direct answer. So, naririto ang tinatawag na your strength, diba? Yan. Gaano ka magtitiis? Gaano ka magpapasensya? Okay? It's about your pagpapasensya, diba? So, naririto ang tinatawag na the chariot, diba? So, ibig sabihin nito, tinatawag na magkakaroon ito, hindi ito magtatagal, okay? Magkakaroon ng tinatawag na bago. Yan ha. It's more about, let's say, sabihin na natin, itong katawan ninyo, okay? Halimbawa, may sakit ka. Yan. Mukhang kayo is tinatawag na gagaling ng tuluyan. Diba? So, halimbawa, sabi, a relationship. Bawa, relationship ninyo sa mga friends, sa trabaho, sa marriage, sa children, sa siblings, kung sino itong you have relationship with. Diba? So, nakikita dito yung tinatawag na kapanatagan, di ba? Yan. So, ano itong tinatawag na magpapasaya, okay? Sa inyong puso. Yan ha. Tinatawag na maaalis ang pagkakawatak-watak, di ba? Mare-resolve ang problema. Okay? So, let's see. Ito tinatawag because of your prayers, di ba? Because of your religion, religiously,
It's like nakikita dito, religiously hindi ka tumitigil, di ba? Sa iyong tinatawag pagdadasal, faith, di ba? Nakikita dito the state of your mind, okay? Kumbaga dito, hindi mo isinusuko, ayaw mong sumuko, okay? Pero kung halimbawa, it's like you will be tested kung ganito ang posisyon. Diba? Ibig sabihin nito, dito, malalaman, diba? Gaano ka katatag, harapin. Okay? Itong tinatawag na maaring pagguho, diba? Ito yung tinatawag maaring bankruptcy kung ganito ang posisyon, diba? Maaari ito yung tinatawag kawalang pag-asa. Gaano katatag. Diba? Nakatindig ka pa rin once na naguho. Okay? Halimbawa, ang iyong negosyo, ang iyong marriage, ang iyong relationship, nakatindig ka pa rin. Kaya narito ang the strength. Diba? Gaano katatag ang iyong tinatawag na sarili. Diba? Ikaw as a person. Diba? Yan. So, it's about your katatagan since ito'y nauna dito. Diba? So, ibig sabihin nito, tinatawag na titibay. It's like magiging very, very solid. Okay? Kaperahan man ito, trabaho, your health, marriage, diba? Relationship, negosyo. So, narito ang tinatawag na the hangman. Okay? So it's more about self-care. Okay? More about self-care. Relaxation. Diba? So naririto ang tinatawag the Nine of Pentacles. Yan ha? Okay? At naririto ang tinatawag na the Five of Pentacles. Okay? So, kung ano man ito, it's like tinatawag na surrendering everything to God. Okay? Let God works. Let God's, ibig sabihin nito, hayaan mo ang Diyos ang magtrabaho. Okay? Kung ano man ito, it's about your alalahanin, worries, kalungkutan, kagipitan, di ba? Maybe there is a sick member of the family. Okay? Maybe a relationship is broken. Yan ha? So it's more about tinatawag surrendering yourself to God. Diba? Let God works for you. Hayaan mo ang Panginoon ang mag-intindi sa inyo. Diba? Yan. So ibig sabihin nito yung katatagan. Diba? Kahit may mga kalunos-lunos na dumating sa buhay ninyo, kailangan ipakita mo, panindigan mo. It's like ipakita mo na hindi ka basta na tinatawag sumusurrender. Okay? Nakatindig ka pa rin. Kahit kita mo na ito sa harap mo, sa mata mo, before your eyes, na naguguho, whatever is this in the areas of your life, ipakita mo na ikaw is matibay. Okay? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag na ito ay nangyayari. Maybe God has a purpose, di ba? Kaya ito'y kailangan nangyari. Okay? So, let's see. Yan ha. Kaya dito, ibig sabihin nito, maghintay. Okay? It's like habaan ng pasensya. Okay? At hayaang ito is dumaan, maaring kailangang maranasan, kailangang ma-experience. It's like ito'y dumadaan. It's like storm, dalubyo, diba? Yan. Hayaan. Dumadating yan sa buhay ninyo. Okay? Okay. So, mamaya ha. Narito ang the Queen of Pentacles. Yan ha.
Ito ang tinatawag the Ten of Swords. Okay? And then, the Devil. Yan ha? Ibig sabihin nito, tinatawag na, yan, kung ano pa ito, di ba, na natitira sa inyo. Yan ha? Maybe, sabihin na natin, your morality. Okay? Yan. Ibig sabihin nito, if you have a tendency, okay, na bumagsak ang iyong morality. It's like lahat nag-aalisa sa buhay mo, 'di ba? It's about your katatagan. Kaya dito, the Chariot, 'di ba? Yan. It's like yung tinatawag parang pinagdadamutan ka ng kapalaran, 'di ba? Yan. Ibig sabihin nito, don't sell your soul to the devil, okay? Huwag kang magpatokso, okay? So, ibig sabihin nito kung may magbabribe sa inyo, di ba? Huwag kang magpapatokso, okay? Yan. Okay? So, nakikita dito. Yan ha? Kung ano pa itong natitira sa iyo, di ba? Ito'y pangalagaan mo. Maybe your name, your pride, di ba? Yan. Kaya dito nakikita. Diba? Ipakita mo sa kanila. Okay? Kahit nangyayari, it's like tinatawag, parang nakikita mo ang mundo bumabagsak in front of you. Tinatawag sa harap ng mata mo. Diba? Nakikita mong gumuguho. Diba? Pero iwasan mo pa rin na matukso. Ipagbili ang iyong kaluluwa. Diba? Yan. It's like tinatawag, meron pa naman akong hiya, di ba? Meron pa akong dangal at ingatan ninyo ito. Okay? Kaya dito, tingnan ninyo ito. The first energy, okay? The judgment, the wheel of fortune, di ba? At saka ang tinatawag, the Virgo, di ba? Ibig sabihin nito, kung ano pa itong natitira sa inyo, okay? Don't let it go. Panghawakan mo ito, di ba? It's like, halimbawa sabihin na natin, ito na lang, okay? Ito na lang ang natira sa buhay ko. Yung laptop ko, okay? Hindi ko ito isasanla, hindi ko ito pagbibili. It's like a jewelry. Ito na lang ang alaalang na iwan sa akin, ang singsing. Ano man ang mangyari, di ba? Mawawala ang lahat, pero hindi ko isasanla, ipagbibili ang singsing ko. Di ba? The Virgo. Di ba? It's like tinatawag, ito na lang ang aking tinatawag, my pride, di ba? My reputation, my name, di ba? Kumbaga dito, wala na. Okay? Pero hindi ko ito i-give up. I will keep to my words, di ba? Paninindigan mo. Okay? Sa anong the wheel of fortune sa ng buhay ninyo, okay? Ito yung tinatawag relationship. Maybe your marriage. Kung magkawendang-wendang ang marriage mo, it's like tinatawag, nakikita mo harap-harapan, pinagtataksilan ka, harap-harapan, niloloko ka. Pero dito, hindi mo i-give up. Tinatawag morality. It's like, stick di ba? Kailangan magkasama pa rin kayo. Kahit harap-harapan na ang panlolokong ginagawa sa inyo. Okay? Yan. Kailangan ma-preserve. Okay? So, narito ang tinatawag na the devil, di ba? So, ibig sabihin nito yung mga tao. Okay? Maaring sabihin sa inyo, abay, iwan mo na yan, di ba? Kitang-kita mo na pinagtataksilan ka na. No, you will not live, di ba? Yan, no? You will keep it. You will keep it. Diba? So let's see the last card, the King of Wands. Diba?
So, ibig sabihin nito yung tinatawag your strength, katapangan, di ba? Bravery. So, naririto ang tinatawag na the judgment, di ba? Okay. So, it's about dito. Di ba? It's like testing from the universe. Gaano ka katapang, di ba? It's like susubukan ka ng universe, okay? If you will let this go, tinatawag, nasaan ang iyong strength, karupukan o katatagan. It's about karupukan or katatagan. Diba? It's like, hindi ako pwedeng i-bribe, hindi ako pwedeng bayaran, hindi pwedeng bilhin ng aking kaluluwa. Hindi pwedeng bilhin kung ano itong natitira sa akin. Kaya nandito ang tinatawag your strength because this is you, Leo, diba? Hindi mo ako pwedeng bilhin, diba? Yan, oh. So the judgment, diba? Ibig sabihin nito, nobody can intimidate you, nobody can scare you, diba? They are only in the background, diba? Yan, nasa background lang sila. They are afraid of you. So the Knight of Cups, diba? Ibig sabihin nito, tinatawag na mare-recover mo, di ba? Kung ano itong nawala sa iyo, mare-recover mo ulit. Di ba? Yan, oh. Kaya narito ang the judgment. Okay? Ngayon, yan na. Mare-recover mo rin. Okay? Lahat ng nawala sa iyo. Okay?